Magsisimula na tayo. Yung iba, mari silang, magbibigay ako dito ng link sa mga hindi sumali sa ating review. Bago tayo magsimula, magkakaroon muna tayo ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Ama, hindi po magiging madali para sa amin ang mga susunod na araw kung wala po kayo sa aming tabi. Gabayan ninyo kami lahat upang malinang ang aming isipan at lubusan kang pagkatiwalaan sa anumang darating ka na pagsubok sa amin. Ikaw ang aming lakas, tanging sa iyo kami nakaasa sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, magkakaroon tayo ng 4 na paksa. Ito yung paksa ninyo para sa ika-4 na markahan. Unang ideolohiya, pangalawa ang Cold War, pangatlo ang neo-kolonyalismo, at pang-4 ang pandaigdigang organisasyon. Naririnig ba ako? Yes, po. Naririnig. Now, ito yung ating mga layunin para sa hapon na ito. Una, nasusuri ang iba't ibang konsepto ng ideolohiyang umusbong sa daigdig, nabibigyang diin ang dalawang magkatunggaling ideolohiya sa Cold War. Pangatlo, nasusuri ang iba't ibang anyo ng Cold War. Pang-4, natatayang epekto ng neo-kolonyalismo. At pang-5, napahahalagahan ng bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. Una nating alamin ang paksa patungkol sa mga ideolohiya. Ito ay meron ka kayong kaunting kaalaman nito noong World War II, yung ideolohiyang umusbong sa panahon ng World War II. Ano nga ba ibig sabihin ng ideolohiya? Base sa larawan, ano meron? Yes? Base sa larawan, anong ibig sabihin ng ideolohiya? From the word ideology, idea, ano meron? Ideolohiya, ng mga iba't ibang ideya. pagbibigay ng iba't ibang ideya. Ngayon, yung ideolohiya ang makakatulong sa isang bansa upang magbabago ito, nagbibigay tulong sa isang bansa upang ito ay umunlad. So, ideolohiya, ito yung ideya o kaisipan na naging batayan sa aksyon ng tao. So, ito yung kaisipang pinaniniwalaan ng maraming tao, kaisipang pinaniniwalaan na makakatulong sa isang bansa. Ideolohiya, persang nagpapakilos sa mga tao. So, hindi ibig sabihin yung ideolohiya, isang tao lamang ang kailang sumunod dyan, lipon ng mga tao upang magkaroon ng pagbabago, upang magkaroon ng kaunlaran. So, yung pinaniniwalaan ng mga tao na makakatulong sa kanila. So, meron tayong dalawang kategorya ng ideolohiya. Una yung pang-ekonomiya at pang-politika. Sinabi natin pang-ekonomiya, economy, pang-kabuhayan, pang-politika, politics, yung mga namumuno sa isang bansa. Pang-ekonomiya, patakarang pang-kabuhayan, paghati ng kayamanan. Ito yung sa produksyon ng mga pangangailangan ng isang tao, ng mga mamamayan. Sa pang-politika naman, ito yung paraan ng pamumuno o yung pagpapatupad ng mga karapatan at pribilehiyo para sa mga mamamayan. So, ekonomiya, ideolohiyang pang-ekonomiya para sa kabuhayan, ideolohiyang pang-politika, paano mamuno yung mga tao sa isang bansa. So, 4 picks, 1 word, maglalaro tayo. 4 na larawan, isang salita. Ano kaya ang ideolohiya ang pinapakita ng larawan? Ito yung ideolohiya na umusbong ng World War II. Bigyan ko kayo ng hint. Yung lalaking yan, France. Yung lalaking yan ay si Benito Mussolini. Anong bansa kaya ang kanyang pinamumunuan sa panahon ng World War II? Sino? Fascismo. Maraming salamat. Sino yan? Si?
Ito yung fascismo. Siya si Benito Mussolini. Now, check nyo nga, naka-record ba? May nakalagay sa inyo? Yes, Yes, miss. Yes. Yes. Thank you. Now, next one. Ano kayang ideolohiya yan? Meron dito ang Adolf Hitler. One, Nazismo, miss. Nazismo. Maraming salamat. Nazismo from Nazi. Next one. 1, 2. Komunismo. Komunismo. Maraming salamat. Pang-apat. 1, 2. Demokrasya. Demokrasya. Maraming salamat. Pang-5. 1. Word money. Kapitalismo. Kapitalismo. Maraming salamat. Galing. Pang-6. 3. Sosyalismo. Sosyalismo. Sino yon? Brian Carlo, miss. Brian Carlo Limbaga. Tama ba? Yes, miss. Magaling. Maraming salamat, Brian Carlo. Sosyalismo. So ito yung mga ilang sa mga ideolohiya. Sosyalismo, komunismo, demokrasya, at kapitalismo. Sistemang politikal, autokrasya, parlamento, unitaryo, federal, o federalismo. At nandito yung sa nazismo at fascismo, nakapaloob siya sa totalitarianismo. Bakit nakapaloob yung nazismo at fascismo sa totalitarianismo? Anong meron? Anong pagkakatulad ng dalawa? Yes, ang pan kay diktator, miss. Diktador, maraming salamat. Diktador ang namumuno sa totalitarianismo. Sa limang yan, autokrasya, parlamento, unitaryo, federal, at total, alin dyan yung pinamumunuan ng isang relihiyon? Sa relihiyon. Kaya, sa inyong aklat, yan yung autokrasya. Sa Pilipinas, anong pinaniniwalaan o anong sistemang pamahalang politikal ang pinaniniwalaan o sinusunod ng bansang Pilipinas? Ito yung ang pamahalang Pilipinas sentralisado kung saan meron tayong central government at meron tayong local government. So tayo ay sumusunod sa central government. Alin dyan? Yan ang unitaryo. Sa inyong summative, aling sistemang pamahalang politikal ang gusto ni Duterte? Federal. Federalismo. Bakit? Bakit gusto niyo ng federal? Anong meron sa federal? Base sa inyong kasagutan sa ika-5 linggo patungkol sa mga ideolohiya. Ay, ika-6 na linggo, ika-5 is exam. Bakit? Anong meron sa federalismo? So, sa federalismo, meron tayong lokal na pamahalaan kung saan gumagawa siya ng batas para sa kanyang nasasakupan. Yung lokal is 70-30, mas malaki yung napupunta na puhunan o buwis para sa local government. Kaya yun yung gusto ni Pangulong Duterte, magkaroon tayo ng federalismo para mas umunlad ang bawat rehiyon ng bansa. Tutukuyin nyo ang inilalarawang ideolohiya. So, ang pangunahing prinsipyo ay ang pampublikong pagmamay-ari. Sosyalismo, demokrasya, kapitalismo, o komunismo. Pampublikong pagmamay-ari. 3. Komunismo. Komunismo. 2. Chance. 1. Kapitalismo. When you say pampublikong pagmamay-ari, ito yung ideolohiyang sosyalismo, from the word social, pampublikong pagmamay-ari. Ito yung sa aspektong pangkabuhayan kung saan pantay ang kabuang yaman, pantay ang binibigay sa isa individual, sa mamamayan. So may papamahagi ng pantay yung kabuang yaman ng bansa. Socialismo, pampublikong pagmamay-ari. So ang produkto at serbisyo ay ipinamamahagi sa pamamagitan ng sentralisadong sistema ng pagtutulungan at pagmamay-ari. Meron tayo. Next one is, bata ito sa pribadong ari-arian.
When we say pampubliko, sosyalismo. Pribado, kapitalismo, komunismo, demokrasya, or sosyalismo. Private. Komunismo? Komunismo. Another chance. 2. Kapitalismo. Kapitalismo. When we say kapitalismo, dito ang main thought, ang main point ng kapitalismo ay ang money. So, puhunan. Private property. Private money. Private, ever private. So, ito yung sistemang pangkabuhayan. So, pag sinabi rin socialismo, sistemang pangkabuhayan kung saan ang mga mamayan ay mayroong publikong pagmamayari o lahat ng mamamayan pantay-pantay. Dito sa kapitalismo, pribadong ari-arian. So, hindi naghihimasok ang pamahalaan sa ekonomiya. So, kapitalismo yung mga negosyante. Kung saan sa kapitalismo, money works. Ito yan, money works. Pangatlo, pinangangasiwaan ng pamahalaan ng produksyon at distribusyon ng produkto. Yes? Komunismo, kapitalismo, demokrasya, o sosyalismo. 3. Ayun yun na. Mismo. Yan ay komunismo. Pag-aari ng lipunan ng pinagkukunang yaman ng isang bansa. Yan pa rin ay komunismo. So, sa komunismo, lahat ng uri ng produksyon ay pag-aari ng pamahalaan. Ang pamahalaan ang may kontrol. Sa komunismo, mga tao sa lipunan ay may pagkakapantay-pantay ng paghahati ng gawain ayon sa taglay na kakayahan. So, at ang biyayang matatamo ay batay sa pangangailangan. Dito tayo sa panglima. Binibigyang halaga ang karapatan ng mga mamamayan. Anong sagot? Demokrasya? Yan ay demokrasya. Sinasabi dito na binibigyang halaga ang karapatan ng mga mamamayan. Bilang isang bansa na naniniwala sa demokrasya, ano yung mga gawain mo na nagpapakita na kayo ay may karapatan? Ano yung mga pangyayari nagpapakita na kayo ay may karapatan? Kaya nagboboto sa kung sino ang pwede maging presidente. Gusto namin mamahala. Maraming salamat sa inyong dalawa. So, dito, may karapatan bumoto. may karapatang bumoto, may karapatan kayo para pumili kung sino yung gusto nyong ihalal. So, sino ang namamahala sa ideolohiyang demokrasya? Sino yung namamahala sa ideolohiyang demokrasya? Mamahala. Sino yung presidente? Sino yung pinuno? Sino yung batas sa demokrasya? Sino yung pinanggagalingan ng mga ideya? Para kanino? Para sa mga ang mga tao, ang mga mamamayan. Maraming salamat. So, saan bansa nagsimula ang demokrasya? Base sa yung trivia week 6. Ang bansa o anong bansa nagsimula yung demokrasya? Ito ay paksan sa ikalawang markahan. Starts with letter G. Sa GR. Greece. So, Grecia. Sa Athens, Greece. Yung demokrasya, demos at kasya ng hugong tao at pamamahala. So, sabi nga kanina, pinamamahalaan ng mga tao. So, ano yung dalawang anyo ng demokrasya? Meron tayong tuwiran demokrasya at di-tuwirang demokrasya. Ano yung kaibahan ng dalawa? Ito. Sa last year, kayo ay grade 7, ano yung ginamit sa election? Tuwirang demokrasya o di-tuwirang demokrasya?
Ano yung ginamit nung sa election? SSG. Tuwirang. Tuwirang. Tuwirang demokrasya. Bakit? Ano palang meron sa tuwirang demokrasya? Direct. Maayos ang pag ano miss? Yung tuwirang demokrasya, direktang binoboto binoboto ng mga tao. Lahat kayo ang bumoto May para layang gumalaw sa sariling may layang gumalaw. May layang gumalaw o direktang binoboto, kayo lahat yung bumoto para sa pinuno na gusto nyong umupo sa posisyon na makakatulong para sa pagbabago. So, ano yung kaibahan ng dalawa? Sa tuwiran, kayo lahat. Sa di tuwiran, inahahalal na mga kinawan. Example lang ito ha. Sa tuwiran, kayong lahat. Sa di tuwiran, yung presidente ng bawat klase, sila lamang yung boboto para sa SSG president. Yun yung dituwiran. Yung mga kinatawan lamang ang yung boboto. Yun yung dituwiran. So, tuwiran tayo sa SSG last year. So, anong bansang pinamumunuan ng isang partidong politikal na pinamumunuan ng isang diktador? So, ang bansa ay pinamumunuan ng isang partidong politikal na pinamumunuan ng isang diktador. Ano nga kayong kanina? Totalitarianismo. Halimbawa nito ay ang fascismo. So, pinapatupad nito ang mahigpit na sensura at indoktrinasyon sa pamamagitan ng mga propaganda. Yan pa rin ay fascismo. So, ilan ang namamahala sa ideolohiyang fascismo? So, pinamamahalaan lamang ito ng isang tao. So, ibig sabihin, sa fascismo, pinamamahalaan ito ng isang diktador. Kung anong kanyang gustuhan, yun ang masusunod. Yan yung ibig sabihin ng diktador. Sino yung pinuno ng bansang Italia na nagpakilala sa ideolohiyang fascismo? Review natin. Starts with letter B. Pinuno ng bansang president. Benito Mussolini. So, pinuno ng bansang Italia. Now, so walang karapatan yung mga mamamayan kapag isang diktador ang namuno. So, ang mga bansa pinumuhan isang diktador. So, ano yung ideolohiyang pinaniniwalaan ng mga Germans sa panahon ng pagsisimula ng ikalawang digmaang pandaigdig? Nazismo. Yan ay ang Nazismo. So, sino yung pinuno nagpakilala ng ideolohiyang Nazismo? Si Adolf Hitler. Adler. So, Adolf Hitler, therefore, nangangahulugang ang pinuno. So, ano ang pinaniniwalaan ng mga Nazi German patungkol sa mga Hudyo? Jews. So, naniniwala sila na walang karapatan yung mga Jews. Kaya anong ginagawa nila sa mga Jews? Sila ay pinapatay. Anong tawag sa pagpatay na yon? Starts with letter H. execution. Execution. Yes. Starts with letter H. Letter O. Yes, Holocaust? Holocaust. Nazismo. So, kamalasan problema ang hatid ng mga Hudyo kaya sila ay pinapatay ng mga taong naniniwala kay Adolf Hitler kasi pinaniniwala ni Hitler malas yung mga Jews. Punta tayo sa Cold War at neo-colonialismo. Tandaan, yung ideolohiya ay may connection sa Cold War. Yung Cold War, hulugan anyo, Iron at Bamboo Curtain, paghat ng Germany, Alliance Militar, Korean War, Vietnam War, sa neo-colonialismo anyo, at epekto ng neo-colonialismo. Starts with Cold War. So, ano ibig sabihin ng Cold War? Ano yung kaibahan ng Cold War sa World War?
Cold War, miss, kilabanan sa dalawang malalaking bansa, miss. Labanan ng dalawang malalaking bansa. Ano ang dalawang malalaking bansa na yun? New Russia tsaka United US. States of America o United States of America at Soviet Union. Soviet Union o Union Russia of versus Soviet Union of Soviet Socialist Republic. Blue at saka si red. Blue tayo is America, red tayo is USSR. Bakit? Bakit sila naglabanan? O World War, lahat ng mga bansa, o hindi man lahat, maraming mga bansa ang kasali sa World War. Dito sa World War, sa Cold War, ito yung labanan ng dalawang superpowers na bansa. Bakit nagkaroon ng labanan yung dalawang makapangyarihang bansa? Anong meron? Ano yung labanan? Ano yung dahilan ng kanilang paglalaban? Magkaiba ang kanilang ideolohiya. Magkaiba ang kanilang ideolohiya o yung pinaniniwalaan nila na makakatulong sa pagbabago, na makakatulong sa pag-unlad. Ano ang ideolohiya ang pinaniniwalaan ng USA? United States of America. Modelo ng kapitalista. Modelo ng kapitalista at kapitalismo at ano yung isa? Nagkakampi ang kapitalismo. Kapitalismo at USA. Kapitalismo at demokrasya. Nandito naman USSR, pinaniniwala nila ang Socialismo. socialismo at komunismo. Meron tayong United States of America and Union of Soviet Socialist Republic. Cold War, magkatunggaling ideolohiya. So, ng dalawang superpowers na bansa. So, hindi sila tuwiran o direktang nagliliman. Hindi sila nagpapaputok, yung nabobomba sa ibang bansa. Hindi nagbomba. Hindi nagbabomba yung Russia, USSR sa USA. Yun yung World War, di ba? Pagbomba. Cold War, hindi. Cold War, USA, kapitalismo, USSR, komunismo. So, punta tayo sa mga anyo ng Cold War. Naintindihan ba ang Cold War? Mas maintindihan nyo pag malaman ninyo yung anyo nito. Meron tayong gawain, add-it. Anyo ng Cold War. Ito yung paano nagkaroon ng labanan sa panahon ng Cold War. Same link pa rin tayo pag mag-end. Anyo ng Cold War. Anong anyo ng Cold War yan? Anyone? Yes. Proxy war, me. Yan ay ang proxy war. Proxy war. Next one. Space race. Space race. Teka lang. Punta tayo sa proxy war. Ano meron sa proxy war? So, sa proxy war, yung mga kaalyadong bansa o client state ng mga o kolonyang bansa, ng superpowers sa bansa, sila yung naglabanan. Yan yung ibig sabihin ng proxy war, yung mga kontrolado ng superpowers na bansa. Pero ang proxy, wala yung president. Ang proxy is the vice. So, si vice, sila yung, wala yung USA, yung mga kaalyado niya, sila yung naglabanan. So, proxy war. Na tayo sa, sabi nga kanina, space race. Ano meron sa space race? Meron naglabanan sa galaxy. Ano meron? Naglabanan sa outer space? Panahan sa pagkuhan ng Naglunsad ng space. eksplorasyon sa kalawakan. Eksplorasyon sa kalawakan o paunahan sa kalawakan. Diba yung superpowers, yes, makapangyarihan ako, marami akong pera. So, ganyan, yan yung labanan nila. Mas nauna sila sa kalawakan, marami silang puntang mga cosmonaut o astronaut o nakapagpapatayo sila ng satellite. Yan yung ibig sabihin ng space race. Ito yung labanan sa anyo ng Cold War, nagkaroon ng eksplorasyon sa kalawakan. Pangatlo, anong anyo ng Cold War yan? Arm race.
Arms race. So, arms race kung saan nagpaparami ng armas yung mga bansa, dulot ng paranoia. Kasi, upang para maging makapangyarihan ka, dapat marami kang armas. Kung kaya, sa yan sa anyo ng Cold War, nagpaparami lamang sila ng armas, hindi pa sila nakikipagdigma. Yan yung sabihin ng arms race. Diba kapag marami kang armas, mas matatakot sa iyo yung ibang bansa. Yan yung ginagawa ng mga superpowers sa bansa. Pangapat, ano kaya ibig sabihin niyan? Propaganda warfare. Propaganda warfare. Kung saan, from the word propaganda, sinusuportahan niya ng mga media o media na pag-aari o suportado ng pamahalaan. So, di ba para para mabigyan mo ng ideya yung mga tao patungo sa ideolohiyang nais mong palaganap, so kinakailangan mong magbigay ng mga impormasyon para mas paniwalaan kanila. So propaganda warfare, halimbawa yan yung mga pelikula ni James Bond, yes, magaling yung ganito na bansa, ganyan na bansa, pagbibigay ng mga impormasyon sa propaganda warfare. Example is pelikula. Pang-5, ang huling anyo ng Cold War. Kaya ang ibig sabihin niya. Yes? Ano ang ibig sabihin yan? Echo, Sierra, Papa, India, Oscar, November, Alpha, Golf, Echo. Yan ay, ibig sabihin ay, espionage. Ito yung sa military code, E-S-P-I-O-N-A-G-E. So, espionage, yung pag-i-espiya ng mga bansa, o pag-i-espiya ng superpowers sa bansa sa ibang bansa upang makuha ng impormasyon na makakatulong sa kanila o ano yung gagawin ng tactics. Yung mga nyo ng Cold War, proxy war, space race, arms race, propaganda warfare, at espionage. Let's go to Iron Curtain at Bamboo Curtain. So, ang ibig sabihin ba dito yung kurtinas na sinasabit sa bahay? Yes? Hindi. No. Hindi, miss. Hindi. So, Iron Curtain at Bamboo Curtain. Let's go to Europe. Meron tayo dito Iron Curtain. Yung paghati ng mga bansa na naniniwala sa dalawang ideolohiya. Ito yung kapitalismo, demokrasya, at ang komunismo. Yung kulay asul, yan yung mga naniniwala. Yan yung mga bansa na naniniwala sa kapitalismo at demokrasya. Yung mga kulay pula, sila yung mga naniniwala sa komunismo. Ngayon, pusin natin yan. Ang Eastern Bloc, sila yung mga color red. Yung mga bansang konektado o naging impluensya ng Soviet Union o ng USSR. Ang Western Bloc, mga bansang kasapi o kakampi ng United States of America, mga neutral country. Balikan natin yun ha. After World War II, hinati yung Germany. Anong dalawang superpowers na bansa ang kumontrol sa bansang Germany? Anong dalawang superpowers na bansa ang kumontrol sa Germany? US at Soviet and USA. Soviet at USA, USSR at USA. Soviet Union, Union of Soviet Socialist Republic at United States of America. Hinati yung Germany kasi 'di ba? Bumagsak ito, nagpakamatay si Hitler, sumuko yung Germany. So hinati siya, paghati Western at Eastern Bloc.
So, so nagpatayo ang Eastern Bloc o yung Soviet Union ng Berlin Wall. So, ito yung wall o konkretong harang na hinati yung Berlin noong 1961 hanggang 1989. So, West Germany, yung blue kanina, kapitalista ha. Yung East Germany ay USSR, komunismo. Balik tayo dito. Itong kulay pula, sila yung mga naniniwala sa komunismo. Sila ay kontrolado ng USSR. Yung kulay asul, naniniwala sa kapitalismo at demokrasya at kontrolado ng USA. Ngayon, ano yung pagkakaiba ng dalawang bansa or ng mga bansa sa Europa? Anong meron sa bansa sa Eastern Bloc, yung mga nasa red, at anong meron sa Western Bloc? Anong mga pangyayari? Sige. Naniniwala ang mga tao sa West Berlin at sa Western Bloc sa demokrasya. Ano ngayon ang maibibigay na ideolohiyang demokrasya? Ano yung ang naibigay ng ideolohiyang demokrasya sa kanila? Anong nangyari sa pumumuhay na nasa Western Bloc? Nasa West ng Europa. Anong nangyari? One? Di ba kapag may demokrasya, may karapatan. So, ibig sabihin, ang mga tao dito ay may karapatan sa kung ano ang kanilang gagawin. So, dito, mayroon silang karapatan para magnegosyo, may karapatan sila sa magkaroon ng pribadong ari-arian. So, meron sila ditong maayos na trabaho. Sa Western Bloc, yung kulay asul, binigyan ito ng pera ng USA. Ang pagbibigay ng pera ng USA after World War II para umunlad itong Western Bloc at maniwala pa rin sila sa demokrasya. Same link tayo.